Pinasasara na ng Korte Suprema ang Pandacan Oil Depot sa Maynila. Labag daw kasi sa saligang batas ang ordinansa sa Maynila na pumapayag manatili sa Pandacan ang imbakan ng langis. Dati nang pinaaalis ng gobyerno ang oil depot roon dahil sa posibleng panganib nito sakaling maging target ng terorismo. Handa naman daw ang tinaguriang Big Three oil companies na sumunod sa utos ng korte. May report si Ruth Cabal. Ang Pandacan Oil Depot sa Maynila nagsisilbing imbakan ng tatlong malalaking kumpanya ng langis sa Pilipinas. Ang langis mula sa depot na ito bumubuo sa 75% ng supply sa Metro Manila, 50% ng supply sa Luzon at 35% ng supply sa buong bansa. Noong 1920, sentro na ng komersyo ang distrito ng Pandacan. Kabilang sa mga negosyong namahay rito ang mga kumpanya ng langis na ngayon tinaguri ang Big Three. Ang kumpanyang Shell simula noong 1914. Caltex na ngayon Chevron simula noong 1917 at Esso na kalaunay naging Petron simula noong dekada 50. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring yumabong ang mga komunidad sa paligid nito. Umusbong ang mga negosyo, simbahan, eskwelahan at libo-libong bahay. Kabilang sa kanila ang mga barong-barong na nakadikit sa mismong bakod ng oil depot. Ang Malacanang Palace sa opisyal na tirahan ng Pangulo, 2 kilometro lang ang layo mula rito. Matapos ang 9/11 terror attack sa New York City sa Amerika, nagdesisyon ng lokal na pamahalaan ng Maynila na kailangan ng i-relocate o ilipat ang oil depot. Mapanganib daw kasi sa mga residente sa paligid nito kung magiging target ng terorismo ang oil depot. Noong October 2001, lumagda ng isang Memorandum of Agreement ang Department of Energy at Big Three oil companies para bumuo ng isang master plan para sa relokasyon ng Pandacan Oil Depot. Pero noong May 28, 2009, sa termino ni dating Manila Mayor Alfredo Lim, inaprubahan ng City Ordinance No. 8187 na pumapayag na manatili sa Pandacan ang mga imbakan ng tatlong malalaking kumpanya ng langis. Pero sa desisyon ng Korte Suprema na inilabas kanina, idineklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang ordinansang ito. Kaya inutusan ng mataas na hukuman si Manila Mayor Joseph Estrada na ihinto ang pagpapatupad dito. Incumbent Mayor of the City of Manila is hereby ordered to cease and desist from enforcing Ordinance No. 8187 in coordination with appropriate government agencies and the parties here to involve. He is further ordered to oversee the relocation and transfer the oil terminals out of the Pandacan area. Ayon pa sa Korte Suprema, nagdudulot daw ng panganib sa mga residente ng Maynila ang pananatili ng mga oil depot sa Pandacan. Pinasusumite ng relocation plan sa loob ng 45 araw ang mga kumpanya ng langis na gumagamit ng Pandacan Oil Depot. At dapat daw maipatupad ang naturang plano sa loob ng 6 na buwan. Pero kung ang ilang residente malapit sa Pandacan Oil Depot ang tatanungin, hindi po kami papayag, marami po kasing natutulungan dito yan. ano po na Pasko po, may mga grocery kami rito. Katulad doon yung mga drainage na yan. Paano, pag nawala po yan, pag nagkasunog dito, paano? Bagamat aminado si Estrada na malaking lugi sa lungsod ang paglilipat sa oil depot, tanggap daw niya ang desisyon ng korte. Una na rin kasing binigyan ni Estrada ng hanggang 2016 ang mga kumpanya para umalis sa Pandacan. They should find a place na we should not endanger the lives of people. Maaari pang maghain ng motion for reconsideration ang mga kumpanya ng langis sa loob ng 15 araw. Pero nangako ang tatlong kumpanya ng langis na susunod sila sa desisyon ng korte. Ang Chevron, sinabing noong Hunyo pa nila tinigil ang operasyon ng kanilang oil terminal sa Pandacan. Ang Petron naglaan na raw ng 15 bilyong piso para sa relocation bago matapos ang 2015. Tiniyak din ni Petron Chairman Ramon Ang na hindi ito magre-resulta sa mas mataas na presyo ng langis. Ang Shell naman handa rin daw sumunod sa batas. Ruth Cabal, GMA News.